paglapit sa kapwa niya kasi natatakot siya na ma-reject. Yung mga babae, kaya natatakot magsabi sa asawa, ilang nagagamas. Kasi natatakot siya i-reject siya ng asawa niya. Tama mo ba? Natatakot siya mapahiya. Minsan gano'n tayo sa presensya ng Panginoon eh. Hindi tayo makahingi ng the best o malaking bagay kasi inisip natin, paano hindi ako sagutin ni Lord? Pero ito sa paalala. Before you dare ask the Lord for great things, be prepared to receive the answer, no. Maraming tao nagiging masaya lang kapag yes ang sagot sa kanila. Kaya po ba? Magtatanong, manghihingi ng opinion. Pag sinagot mo lang mo, magagalit. Alam mo, gusto ko yung mga taong, may mga tao kasing natatakot lumapit sa iyo. Alam mo, lalo na sa pastor, nagtataka ko, bakit natatakot silang lumapit sa akin eh? Mabalik naman ako, hindi mo nakakagat. Pero kung saan ako tumatawa, yung mga tao, kahit kararating nandito, magte-text sa akin na as if close kami, hindi ako naiinis sa mga ganon. Tapos pag tinulungan mo, tumatanggap ng, halimbawa, nagsagot ka ng no, okay lang, tinatanggap niya. Mas madaling kausap yung mga ganon. Kasi sa mga tao, takot na takot lumapit, takot na takot mag-suggest, takot na takot magtanong. Tapos pag sumagot ka ng no, hindi na lalapit sa'yo ulit. Just imagine, kung ikaw, hindi mo gusto na natatakot sa'yo tao, eh paano si Lord? Kung natatakot ka sa Kanya. Kasama mo ba kayo? So mga kapatid ko, we can come boldly to the throne of God where we can find help or grace in times of need. So, huwag tayo matakot na lumapit sa Panginoon. Do not be afraid to ask for too much. Yun nga, Lord, kung pwede lang sana. Kung susundin mo lang itong panalangin na okay na ako. Lord, sana po. Please. Ano mo yun? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon, lumapit ka! Amen! Huwag kang matakot kay Lord. Hindi siya isang tira o isang boss na sasapakin ka kapag lumapit ka sa Kanya. Amen! Kapag si Lord. So huwag tayo matatakot na humingi sa Kanya. Come boldly to the throne in the name of Jesus. Sabihin nga natin, Jesus! Akasan natin, Jesus! Alam mo, pagka sinasabi natin yung pangalang Jesus, there's power in the name of Jesus. Amen. Kung minsan kasi nananalangin tayo na blah 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 in the name of Jesus. Amen. Blah 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 blah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano yung sabihin? Nakakalimutan natin that in the name of Jesus, there's power. There is healing in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is hope in the name of Jesus. Amen? Amen. Tinutulong na si Popo, hindi naman ako makatigil dito. So what's the point? In the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess that He is Lord. So mga kapatid ko, faith in the name of Jesus. So ngayon, kung mananalangin ka, Lord, sana po. Pwede lang po sana. Kaya dito, di ba? Meron yata dito. Kapag nag-pray tayo, nag-evaluate tayo, wala natin sinasabi yung word na sana. Hindi ko naman sinasabi papasok tayo sa impyerno pagka nasasalita tayo ng sana o kung. But the point is, binigyan tayo ng kapangyarihan doon. So pag lumalapit tayo sa Kanya, we have faith, we have boldness, we have assurance, we have confidence because God is more than enough. Ano yung sabihin ng more than enough? Kung enough na sa'yo ang isang bagay, higit pa siya doon. Amen. He is more than enough. Kaya nangihingi lang manalangin ng iba kasi meron po humility o fear factor. Asking for little. Alam mo yung asking for little? Hindi maliit ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Sabi sa James chapter 4, sa ikalawang bahagi, you have not because you ask not. Do not ask in fear. Ask in faith. All throughout the New Testament, kino-commend ni Lord Jesus Christ yung lahat ng mga tao nagpakita ng kakaibang pananampalataya sa Kanya. Kahit di sila karapat dapat tumanggap,
Nagpe-persist sila sa panghihingi sa Panginoon. Bakit? Because alam nila si Lord lang ang pwedeng sumagot sa kanila. Si Lord lang ang pwedeng makatulong sa kanila. You have not because you ask not. You have not because you ask not. Ano ang wala sa'yo? Karamihan sa mga babae dito may asawa ang problema, asawa nilang lalaki. O mga anak nila na nagda-drugs, nabarkada sa masamang barkada. Alam mo yun? Hindi makapag-aral kasi kung alam ng influensya. Mga kapatid ko, now, pwede ka manalangin na ganito. Araw-araw, mayat-mayat, pray without ceasing. Ano ibig sabihin ng pray without ceasing? Huwag kang tumigil sa pananalangin. Why? Maraming pwedeng utusan si Lord para tugunin ang mga panalangin mo. Amen. Problema mo, asawa mo? Bakit ito problema mo lang mag-isa? Ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Once na nilagay mo sa kamay ng Panginoon, hindi once lang, hindi isang beses lang, ipanalangin mo lagi. Mga anak mo, biyanan mo, Lord, kunin mo na pa biyanan ko. Hindi ka na. Bago mo mag-pray na muna, kailangan makakilala mo na kay Lord. Amen. In Jesus' name. You have not because you ask not. Nag-aalad ka ng magandang buhay, nangihingi ka ba? Amen. Nag-aalad ka makapangasawa, nangihingi ka ba? Nag-aalad ka makabayad sa utang, nangihingi ka ba? Iniaayos mo ba? Siyempre may nakapalog dyan, obedience to God. Amen. Keeping His commandments. Abiding in Him. Yun ang nakapalog sa answered prayer. Because if you are not abiding, if you are not obeying, you will not get the answer. Kamukha na sinabi ko kanina about parents. So you have that because you ask that. So ano gagawin natin ngayon? Ask! Amen! Ano niyo ba alam naman talaga ni Lord ang pangangailangan natin because He is an all-knowing God? Amen. Pero bakit gusto niya maghingi tayo? Alam mo, paulit-ulit sa Gospel siya, Matthew, Mark, Luke, John. Ask, seek, knock. Ask, seek, knock. Paulit-ulit! Bakit sinasabi ni Lord na ask kung alam naman niya? Bakit? Kasi alam mo, hindi na tayo mananalangin. Kapag alam natin, ibibigay naman na Lord eh. Ito papayin ng ibang tao. Total, itinalaga na ni Lord dyan. Sinabing sa foundation of the world, nilagay na dyan. Ano pang magagawa? Yun ang iniis ng ibang tao. Mga kapatid ko, sa prayer, hindi nilalagpasan ni Lord ang human freedom. May mga tao nagsasabi, bakit po yung anak ko hindi niya pinigilang mag-grab? Bakit po yung asawa ko hindi niya pinigilang mag-babae? Eh, pinagpipray ko naman, Lord, gawin mong tapat sa akin ng asawa ko. God cannot surpass human freedom. Pero may iba siyang kaparaanan. Si Pablo, for 3 times na nanalangin siya sa kanyang sakit. And si Pablo, isang makapangyarihang apostol, bumubuhay ng mga patay, nagpapagaling ng mga may sakit, pero sarili niyang sakit ayaw bumalik. Instead of getting the answer to his prayer, alam mo kung ano natutunan niya? Humility. Amen? Why? Sabi niya, Lord, 3 times ko na ito pinag-pray sa'yo, tapos ayaw bigay sa akin. Ito, tinawag sa akin ng Panginoon, sabi niya, my grace is sufficient for you, for my strength, sabi ni Lord, is made perfect in your weakness. Tagal-tagal ko na nanalangin bumalik sa sipon na tubo natin, hindi gumagaling-galing. Okay na. Pero gusto ko na gumaling. Ayaw gumaling. Wala akong kagawa. Kasi hindi nakakapagpahinga. Di ba yun lang naman ang kailangan? Minsan nag-iisip ang tao, siguro kasi namin siya. Oo. Ano ba yan? God cannot surpass human freedom. So, huwag tayo magagalit sa Panginoon kung hindi natin nakakuha ang mga sagot sa panalangin natin. Pero, manghingi ka pa rin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, manghingi ka pa rin. Manghingi pa rin tayo. Napakaganda rin yung sinasabi sa John 14. Ako, umalis yung panabasa natin. Ang kailan mo papabasa. John chapter 14, 12 to 14. Buksan po natin yung ating mga Biblia. Medyo lumutang. Sige. Pakibasa po sa Tagalog. Opo. John chapter 14, 12 to 14. John 14, 12 to 14.
12-14. Sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang mapangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Amen. Sabi dito, di ba? Most assuredly, I say to you. Pagka si Lord nagsabi sa Bible ng most assuredly, walang mintis ito. Kaya nga sa Tagalog. Amen? Tinitiyak ko sa inyo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Walang bola to. Hindi to joke. Pero alam ba, ilan sa atin ang naniniwala dito sa Word of God na ito na sinasabi, He who believes in me, the works that I do, He will do also. Ano ang mga works ni Jesus Christ na nabuhay siya sa lupa? Magbigay nga kayo ng mga halimbawa. Nagpagaling ng mga, di ba, nagpalakad ng mga bingi, nakakita ang mga bibe, nabuhay ng mga patay. Yun, tama na yun, di ba? Alam mo yun? Lahat ng miracles ginawa niya, nagpakain ng mga nagugutom, nagpalaya ng mga ginagapos ng mga demonyo, hindi ba? Alam mo sabi ni Lord dito? Lahat ng ginagawa ko, magagawa mo rin. Sabihin natin, magagawa ko rin. Naniniwala pa kayo dyan? Amen. Mga kapatid ko, we must believe the word of God. Kaya ang mga tao, they don't have because they don't believe. They don't believe. But you must believe. Because, ang sabi ni Lord, and greater works than this, ito pa, higit pa niya. Higit pa sa ginagawa ko. Maraming tao hindi na makapaniwala sa mga miracles ngayon eh. Pero mga kapatid ko, sabi ni Lord, kung ano yung ginagawa ko, kaya nyo na rin, at higit pa dito, because I go to my Father. Ngayon, kayo na ang kamay at paa ko dito sa mundo. So what are the works of God? Saving people. Bringing the lost souls into the presence of God. Yan ang gagawin natin. Huwag tayong matutuwa o huwag tayong magkakasya ng mga kapitbahay natin o kaibigan natin dito sa palengke, kasama natin kumakain ng pansit dyan sa palengke o tinapay dyan, eh papabayaan natin mapunta sa impyerno. It's not religion. Hindi ngunit pumasok sa church ay Kristiyano na siya. Ang anong sabi ko dati, di ba? Ang isang sasakyan na lagi pumapasok sa garahe ay sasakyan talaga. Pero kung ako ay papasok sa garahe at kahit mag-spend ako ng 24 hours doon, hindi ako magiging sasakyan. Amen. Amen. Amen? Amen. Did you get me? Yes. What's the point? Ang isang taong pasok na pasok sa church, pero ang puso na maniwala sa Panginoon, hindi siya maging Kristiyano. What's the point? Mga kapatid ko, ang salvation is in faith, through faith, by grace. Di ba? In believing in Jesus Christ. So, yun ang words of God. Encourage natin ang mga taong tanggapin ng Panginoon, pumunta sa kanyang gawain, maglingkod sa Panginoon, di ba? Magpaggamit ng kanyang buhay sa Panginoon, yun ang words of God. So sabi rito, gawin niyo ito. Sabi mo sa kapatid mo, gawin ko. Gawin natin. At higit pa daw dyan na pinapagawa ng Panginoon. Because, He go to the Father. Amen. Ngayon, ikaw ang inaasahan niya. Sabihin mo sa kapatid mo, inaasahan ka nito. Ulitin mo, ano may pananampalataya, tiyakin mo naniniwala yung kausap mo. Sabihin mo, inaasahan ka nito. Inaasahan ako ni Lord. At ito pinakagusto ng marami, verse 13. And whatever, sabihin niya natin, whatever. Whatever! Hindi yung whatever. Hindi, whatever, kahit ano. Whatever, name it. No limit. Whatever you ask in my name. Si Jesus po na sasalita dito, hindi ako. Sa pangalan ni Jesus, ano sabi niya? I will do. Hindi niya sinabing, I may be. I may be not. Ang sabi niya, I will do. Ano sagot niya